sa inyong lahat, andito naman po tayo guys, magbibigay tayo ng pa-update sa nangyari sa episode ng Huwag Kang Mangamba. At kung bago po kayo sa channel na to, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa-update. Ito na nga ang nangyari guys, na ipakita na naman noong year 2011 na eto ngang si Fatima ay nung pumunta nga doon sa bahay ni na Agatha ay gusto niyang kunin itong kanyang anak na si Joy. Ngunit etong si Agatha hindi nga ito pumapayag. At eto ngang si Fatima ay nagpupumilit na kunin niya nga itong si Joy dahil sinasaktan nga ito ni Agatha. At etong si Fatima ay nagpunta doon kung saan etong si Joy kinulong ni Agatha. At ngunit etong si Agatha ay pinokpok niya itong si Fatima sa ulo. At pakaabangan natin sa susunod guys kung talagang namatay ba nga itong si Fatima sa pagpukpok nga nito ni Agatha sa kanya. Sa pagpatuloy nga ng kwento guys ay eto na ngang si Maximo at etong si Deborah ay pinaalam na nga doon kay Agatha yung gustong mangyari nga ng mayor. At nalaman na nga din nito ni Agatha na pumayag nga itong sina Deborah sa alok ng mayor guys. At eto naman nga si Agatha ay tinanong etong sina Deborah kung meron ba daw ngang pinirmahang contract etong si Deborah. Ngunit nung nalaman nga nito ni Agatha na wala ngang napermahan etong si Deborah guys ay inutusan niya nga etong si Maximo na tumawag doon sa opisina ng mayor para humingi ng kopya ng kontrata. At eto ngang si Deborah ay gusto niya na yung hahawak sa kanya ay etong si Agatha kapag nasimula na nga yung kanilang gagawin ng mayor guys. Dahil eto lang daw ngang si Agatha yung kanyang pinagkakatiwalaan. Nga nito ni Agatha doon sa kanyang ate Deborah na nag-alala daw nga siya guys at natatakot sa posibleng mangyari kapag nakatuon na daw nga ang pansin ng mga tao doon sa kanyang ate Deborah. Dahil baka daw nga maungkat daw nga yung mga nakaraan tungkol sa kanila guys. At eto naman ngang si Deborah ay sinabi na wala naman daw nga siyang gagawin na makakapahamak daw nga sa kanila guys. At hindi natin alam kung ano talaga yung tinatago nito ni na Deborah guys. At doon din ay lumabas etong si Joy. At nung nakita nga nito ni Deborah ay naalala niya yung sinabi ng mayor sa kanya na gusto ng mayor na dalhin etong si Joy sa proklamasyon nito ni Miguel. At eto naman ngang si Deborah ay kinausap etong si Joy at sinabi niya doon kay Joy na nakita naman daw nga nito ni Joy na marami daw ngang tao na naniniwala doon sa himala. At kung di daw talaga naniniwala itong si Joy ay wala na daw nga siyang magagawa. At humingi nga siya ng pabor doon kay Joy na samahan daw nga siya nito ni Joy guys. At ikwento daw nga nito ni Joy doon sa mga tao kung ano talaga yung ginawa niya dito kay Joy. Dahil hayaan na lang daw nga nila yung mga tao na humusga daw nga sa kanya kung totoo ba daw nga yung mga sinasabi nito ni Deborah. Dahil kailangan daw nga ng mga tao ang pag-asa. At ito din nga ang nangyari guys na etong ang si Darling at etong si Mang Kaloy ay nag-usap nga ito doon sa kanilang barberya at talagang natutuwa talaga sila doon kay Mira kahit bulag nga ito ay nagagawa pa rin doon sa kanila na magtrabaho. At etong ang si Mang Kaloy ay magaan yung loob niya doon kay Mira. At etong si Darling ay naawa siya doon kay Mira dahil matagal na daw ngang hinahanap nito ni Mira itong kanyang ina. At nasabi nga nito ni Darling doon sa kanyang ama na kapag meron daw nga siyang isang himalang hihingin sa kanyang buhay ay ang hihingin daw nga niya ay makapiling niya ulit etong kanyang ina dahil miss na daw nga niya ito. At sabi naman nga ng kanyang ama na kapag maibalik daw nga ang nakaraan ay siguro marami daw nga siyang magagawa. At nanghinaya nga itong si Mang Kaloy dahil namatay daw nga yung kanyang asawa na sana napagamot daw nga niya ito guys. At ito naman ngang si Darling ay sinabi sa kanyang ama na nangyari na daw ngang nangyari at wala daw ngang pinipili yung sakit. At eto ngang si Mang Kaloy ay naiyak dahil miss na daw nga niya itong kanyang asawa. At kung napagamot daw nga nila ito ay siguro kasama pa daw nga nila itong mamang nito ni Darling guys. At sabi nga nito ni Darling na kaya daw nga bantayan nito ng kanyang ama yung alta presyon nito dahil kapag mawalan daw nga siya ng ama ay maghanap daw nga siya ng mapapangasawa guys. At natawa naman nga itong si Mang Kaloy doon sa kanyang anak.
At samantala itong si Sofia guys ay pinuntahan ito ni Agatha dahil busy-busy itong si Sofia doon nakaharap sa mga trophy nito ni Agatha guys. At etong Sofia ay nagsiselfie nga ito doon. At etong si Agatha ay napagmalikingan niya doon sa kanyang anak na si Sofia na palagi daw nga siyang nananalo ng binibining tourism dati guys nung nag-aaral pa siya sa college. At nananalo din daw nga ng beautiful face. At pinagmalaki din nga nito ni Agatha nung nagtrabaho siya doon bilang flight attendant na palagi daw nga siyang binibigyan ng award ng Cabin Crew of the Year award guys every year. At 5 years daw nga siyang naging flight attendant. At napansin nga nito ni Sofia na kulang nga yung trophy nito ni Agatha doon dahil 4 lang daw nga yun guys. Dapat 5. At sabi nga nito ni Agatha doon sa kanyang anak na ang dami daw ngang tanong nito ng kanyang anak. At sabi naman nga ni Sofia dahil nga idol niya nga itong kanyang ina at gusto niyang sumunod sa yapak ng kanyang ina guys. At etong si Agatha ay naalala niya na yung isang trophy ay ginamit niya nga doon sa pagpukpok sa ulo nito ni Fatima dati. At ito din nga ang nangyari guys na naiproklama na din nga etong si Miguel ng mayor doon na ito ngang susunod sa yapak ng mayor na ito ngang si Miguel yung tatakbo bilang mayor sa susunod na eleksyon. At nagamit na nga din nila etong si Deborah guys para kampihan nga etong sina Mayor Simon ng mga tao. At nag-alok nga sila ng libreng gamot doon sa mga tao guys galing kay Deborah. At ito naman ngang si Joy ay pinagsalita din nga nila doon sa harap ng mga tao. At etong si Joy ay napilitan nga etong sabihin doon sa mga tao na sinabi daw nga ng doktor na namatay daw nga siya at binuhay lang daw nga siya nito ni Deborah. At masayang masaya naman nga ang mga tao at naniniwala talaga doon sa nagawang himala nito ni Deborah doon kay Joy. At nakilala din nga ng mayor etong si Agatha doon na etong si Agatha ay siya daw nga etong business manager nito ni Deborah. At doon din nga guys ay etong si Joy ay nakita niya na etong si Maximo ay binigyan nga ng malaking pera ng babae na may dala na pasyente guys. At yung pasyente ay inuna pa talaga doon sa pila dahil binayaran nga itong si Maximo. At etong nga si Joy ay galit na galit nga ito. At umalis nga itong si Joy doon at nakabangga nga niya itong si Rafael doon guys. At eto naman ngang si Mira at Barang ay andun sa kanilang tinitirhan. At etong si Mira ay pinapaliguan niya nga etong kanyang ate B doon. At etong ngang si Joy ay hinahanap niya nga etong si Mira guys. At eto naman ngang si Mira ay pagkatapos niyang pinaliguan etong si Barang ay naglakad-lakad nga sila doon sa bayan ng Hermoso guys. At nakita nga ito ni Joy doon. At etong ngang si Joy ay galit na galit doon kay Mira dahil tigilan na daw nga nito ni Mira yung pagkukunwari na mabait itong si Mira. Dahil pareho daw ngang manluloko itong si Mira at itong kanyang teta Deborah. At natanong nito ni Mira kung anong problema nito ni Joy. At nasabi nga nito ni Joy na ito daw ngang sina Mira at Deborah itong kanyang problema dahil ginagamit daw nga itong himala para manloko ng ibang tao. At ano daw nga ang makukuha nito ni Miran na kiniklaim niya na may himala na nangyari sa kanya. Gusto ba daw nga nito ni Mira ng pera or ng atensyon? At nasabi nga nito ni Joy doon kay Mira na paano daw nga nagkaroon ng himala ni wala naman daw nga ang Diyos. At nasabi nga ni Mira na bakit daw nga nasabi nito ni Joy dahil kung hindi daw nga naniniwala itong si Joy na nakapaghimala etong kanyang teta Deborah, hindi na daw nga ibig sabihin na wala daw ngang Diyos. At nasabi nga ito ni Joy na kung meron daw ngang Diyos guys ay bakit daw hinahayaan ito na lukuhin sila na itong si Deborah doon. At bakit daw naghihirap yung mga tao at bakit hinahayaan daw nga ng Diyos na mawalan daw nga siya ng pamilya at mawalan daw nga siya ng ina. At nasabi nga nito ni Joy na wala na nga siyang ina guys. At namatay daw nga ito nung bata pa siya at hindi daw nga niya kilala yung ina niya, yung alam lang daw nga niya ay Fatima yung pangalan. At
sabi nga nito ni Mira na nasabi daw nga ng kanyang ina dati na yung nangyayari daw nga ay lahat daw meron daw ngang dahilan at minsan daw din nila nakukuha yung sagot at darating din daw nga ang sagot sa tamang panahon. At sabi nga nito ni Joy na nung bata pa daw nga siya ay lagi niyang pinagdarasal na magkasama daw nga yung kanyang ina, ngunit wala daw at ngayon daw nga guys ay nakikipamilya na lang daw nga siya doon sa pamilya nung kanyang ama. At sabi niya na hindi naman daw nga niya in-expect na maintindihan nga nito ni Mira. At sabi nga ni Mira na pwede daw nga niyang subukan dahil pareho daw nga sila nito ni Joy. Wala na din daw nga yung kanyang ina. Yung alam daw nga niya ay Faith yung pangalan ng kanyang ina guys. Iniwan daw nga siya nito doon sa shelter at sinabi na babalikan ngunit hindi na daw nga siya binalikan nito. Hindi niya alam kung anong nangyari kaya hinahanap niya nga itong ina niya doon sa Hermoso. At sabi nga nito ni Joy na alam naman ni Mira na iniwan siya ng kanyang ina, bakit hinahanap pa daw nga niya ito guys. At sabi nga nito ni Mira na mahal na mahal daw nga niya itong kanyang ina at naniniwala siya na mahanap daw nga niya yung kanyang ina guys. At sabi nga nito ni Mira na siguro yun daw nga yung pagkakaiba nila nito ni Joy dahil kahit kailan hindi daw nga niya sinisisi itong Diyos. At sabi nga ni Joy na paano naman daw nga niya sisisihin, wala naman daw nga nagawa ito sa kanya. At sabi nga ni Mira na yun daw nga yung laging sinasabi ng kanyang ina na lahat daw nga ay may dahilan kahit ganun daw nga ang nangyari kahit naghihirap daw nga sila ay meron daw nga ang dahilan ang Diyos at kung ano daw ang dahilan yon ay hindi daw nga nila alam at sabi nga nito ni Mira na hindi pa ba daw nga sapat na nabuhay daw nga silang muli at ang ibig sabihin daw nga noon ay hindi daw nga sila mawalan ng pag-asa at hindi mawawala pananalig doon sa Diyos. At doon din ay nakita nga itong sina Joy doon ni Sofia guys. At meron din ngang dumating na mga taga doon guys at nakita itong si Mira. At galing nga sila doon kay Deborah at hindi nga sila nakapagpagamot doon kay Deborah dahil ang daming tao doon. At sabi nga nung babae na narinig din na sinabi doon sa barberia na nakapagpahimala itong si Mira. Kaya itong dalawa guys ay nagpunta doon kay Mira dahil gustong magpagamot doon kay Mira guys. Dahil nakapagpahimala daw nga itong si Mira. At meron din ng ibang tao na sumugod din doon kay Mira at nakita nga ito ni Sofia. At ito naman ngang si Joy ay tinulungan itong sina Mira at Barang na makalayo doon sa mga tao. At ito nga si Sofia guys, tinawagan niya nga yung kanyang ina at ipinaalam na nakita niya nga itong si Joy na kasama itong si Mira guys at nagalit itong si Agatha. At doon din na itong ang si Mira ay nadubiyan na nga din ng mga tao guys at itong ang si Agatha ay pinuntahan ito kung saan itong si Joy at pinauwi niya nga itong si Joy guys. At ito naman ngang si Mira at Barang ay nilapitan nga ito ng mga deboto nito ni Deborah guys at itong si Mira ay pinagalitan nga ito ng mga deboto nito ni Deborah dahil ito daw ngang si Mira ay gumagaya daw nga ito ni Deborah at nagalit itong mga tao doon kay Mira dahil hindi daw magiging katulad nito ni Mira itong si Deborah dahil yung kapangyarihan daw nga nito ni Deborah ay galing daw nga sa Diyos at yung kay Mira daw nga ay baka galing daw nga ito si demonyo guys. At ito ngang si Mira doon ay pinagtutulungan ng mga tao at ito ngang tungkod nito ni Mira ay sinira nga ito ng isang lalaki. At ito naman ngang si Mira ay iyak ng iyak nga doon at itong si Barang ay pinapalis nga niya yung mga tao doon guys. At habang ito naman ngang si Joy ay pinagalitan ng kanyang ina na si Agatha dahil tinutulungan daw nga nito ni Joy itong si Mira at natanong nito ni Joy kung anong masama daw nga sa kanyang ginawa at etong si Agatha ay nagalit dahil nakikipagkaibigan daw nga itong si Joy doon kay Mira. Na imbes na ito daw ngang si Joy ay tinutulungan itong kanyang teta Deborah. At itong si Joy nga ay kinulungan ng kanyang ina doon sa cabinet ulit guys at itong si Joy ay iyak ng iyak din nga ito doon. At samantala ito naman ngang si Mira ay nung nakauwi na sa kanila ay iyak ng iyak din nga itong si Mira dahil bakit daw nga nagkakaganon daw ngang nangyari guys.
sabi nga nito ni Mira na gusto lang naman daw nga niyang hanapin itong kanyang ina. At sabi nga ni Barang na andun naman daw nga siya naman daw nga yung ina nito ni Mira at proprotektahan daw nga niya itong si Mira. At ito nga si Barang ay kumuha nga siya ng tubig doon para doon kay Mira, guys. At itong si Mira ay habang umiiyak ay sinabi niya doon kay bro na tama ba daw nga yung kanyang ginawa na nagpunta daw nga siya doon sa bayan ng Hermoso. Gusto lang naman daw nga niyang mahanap yung kanyang ina. At natanong nga niya, guys, kung andun ba daw talaga yung Panginoon. Naririnig ba daw nga siya nito at tulungan daw nga siya nito, guys. Dahil hindi daw nga niya alam kung ano ang gagawin. At doon din nga, guys, ay etong si Mira ay nilapitan nga siya nito ni bro doon, guys. At yun na nga po ang mga nangyari sa episode na napanood natin po sa Huwag Kang Mangamba. At maraming salamat po sa inyong panonood. At sa hindi pa po nakasubscribe, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa-update. Thank you!